What's up guys? Alam nyo ba kung ano nga mga dapat i-consider sa pagpapakabit ng solar? Kung hindi pa, tapusin mo itong video na to at siguradong may matututunan ka. So lahat ng sasabihin ko dito is based on my experience. So unang-una ang consider ko rito sa pag-solar is yung budget. Unang-una kakayanin ba natin yung gastos. Then ang sunod na consider ko dito is yung ating bubungan. So as you can see, yung bubong natin is in bad condition talaga. Dapat bago tayo magpakabit ng solar panel or bago ikabit yung ating solar panel sa ating bubungan is in good and pristine condition na yung ating bubong, meaning wala nang mga kalawang at lalong wala nang mga tulo. Dahil once na ikabit na yung ating mga solar panel at meron siyang ganong klaseng problema, mahihirapan na tayong ipagawa or ayusin yun dahil nakaharang na yung ating mga solar panel. At syempre kailangan din natin sukatin kung ilang solar panel ang kakasya sa ating bubungan. And then ang napili nating kulay ng ating bubong is color white kasi based on study, it can reflect 60 to 90% of sunlight, preventing the roof and attic from overheating and ultimately lowering your air conditioning cost. And then, the day after namin magpintura sa bubungan, eto na, dumating na yung aking mga order from supplier, yung ating railings and mga accessories at syempre yung ating mga solar panels. Ang ikakabit natin ditong solar panel is 640 watts na 8 pieces na solar panel. So, ang connection natin dito is series, so papataasin natin yung kanyang voltage at remain ang kanyang current. Dahil tapos na tayo mag-install ng mga solar panels, isi-set up naman natin ang ating inverter at ang ating solar charge controller at magwa-wiring. So today guys, dumating na yung ating Zamdon inverter. So ito ay 6 kilowatt na 48 volts. At ito yung ating SCC solar charge controller na 140 amp. So ito yung ating 48 volts na DIY battery para lang mapagana to. So ito yung wiring niya papunta sa battery para lang mag power up to. Then yung ating Zamdon is nakarekta rito sa ating SCC. Ayan, nandiyan na siya. Then ito naman yung sa ating solar panel. Ayan. Ayan, ano lang to, for testing lang. Ayan, kaya mga nakaganyan lang yan. Then yung ibang nakakabit na yan is papunta yan sa electric fan kasi naka 12 volts yan. So yung solar panel na gamit natin dun sa taas is 640 watts na naka 8 series. So naka series yun. So aabot siya ng 5.1 kilowatt. Then naka series siya is nasa 48 volts. So aabot siya ng 300 plus yung kanyang voltage. Ayan, ay mag-focus. Ayan, 347 volts. Maaraw yan sa taas. Tirik ang araw. Ang oras ngayon is 11:45. So ang hina-harvest niya ngayon is 100 watts. So ngayon testing natin. I-on natin tong ating electric kettle. Ito yung load natin, electric kettle. Nakasok-sok dito. Ayan. Then electric fan. Then vacuum cleaner. Ayan. Nakasaksak. So mababa yung harvest niya kasi puno na yung battery natin kasi maliit lang yan. Ang mangyayari dyan, dahil mataas ang wattage ng ating solar panel, irerekta niya ngayon yung ma-harvest niya dito papunta sa ating inverter from SCC
Tapos, i-convert niya ngayon into AC para masupplyan itong mga load natin, mga appliances. So, unahin natin itong electric kettle. So, pag ino natin yan, 1.8 almost kilowatt. Then, dito, ayan, pag binuksan natin itong electric kettle, from 107 watts, magiging 1,900 kilowatt. 1,900 kilowatt. So, sasabayan natin ng vacuum cleaner. Ito natin. Naging 2,570 watts. Ang kinukonsume natin ay 2.3. Dito is 2.5, 2.6. So, kayang-kaya. So, ito, napakanipis lang ng wire na ito papunta sa battery. So, hindi siya umiinit kasi hindi siya doon nagko-consume ng supply. So, from panel, SCC, diretso na rito ngayon kay Zamdon. So, si Zamdon na bahala kung ilan yung kukunin niya rito sa SCC. Alright, kayang-kaya. Yan, nakabukas lang yung vacuum niya, no? Kayang-kaya niya. Ito. Nakakulo na ba? Nabula na. So ngayon guys, nagsasaing, then nagpapakulo tayo ng tubig. Ayan, dito yung lahat nakakabit. Umiinit na yung ating saksakan. Umiinit yung wire. Kasi yung taas ng ano natin, no? 2.4 kilowatt. Tapos ang pumapasok sa atin ay 2.7. Ayan. Tapos yung papunta sa battery, yan, hindi mainit yung wire. Kasi from solar panel, papunta sa SCC, diretso na siya sa inverter, hindi na siya dumaan sa battery. Kasi yung battery natin, dahil maliit siya, puno na siya. Goods. Dito guys, tapos na tayo mag-load stress test. So, pasado naman siya at hindi siya nasira at walang umusok. So, ginagawa natin yung lagi para masiguro natin na maayos yung ating unit. Then, dahil pumasa naman siya, magpo-proceed na tayo sa pag-set up ng ating mga unit. Alright. So, nagsusukat tayo ngayon para malaman natin kung ano yung gano'ng kalaki yung kahoy na gagamitin natin dito. Kasi ilalagay muna natin siya sa plyboard kasi ayoko nang dumagdag pa ng mas maraming butas dyan. So, gagamit tayo ng plyboard ito. Dito tayo sa kusina at ito yung sukat na nakuha natin. So, puputulin natin yan hanggang dun. Yan. I-cut muna natin. So, yun, natabas na natin. Then, i-fitting na natin itong mga to. Yan. So, mas malaki to kaysa dun sa mga nauna nating project kasi meron siyang SCC kasi ito is hindi siya hybrid, non-hybrid to. Pure, ano siya, off-grid. Yan, kasi yun nga nagkaka-issue nga sa Meralco. Ano sila ng pag naka-grid tie daw, kailangan ng permit. So tayo, hindi tayo mag-aano ng permit. Kasi pure off-grid tayo. Alright. So, ito na mga quiz. Nailagay na natin yung mga nakatornilyo na yan. Ito na lang yung ating inverter ang hindi pa nakatornilyo kasi yan yung huling isasabit kasi dapat naka-bolt on yan sa pader. So tagusan ng tornilyo dyan. Yan, mga nakatornilyo na lahat yan. Hindi na magagalaw. Ito na lang yung cable tray, itong pahaba na yan na rin tornilyo. Then after nun is wiring na tayo. Hindi ko lang alam kung yung wiring natin is kakasya. So ayan guys, nabutasan na natin yung mga distribution box natin.
Binutasan na. Gilid-gilid. So, mag-start na tayo mag-wiring. Then, itong PV input, binago natin, binutasan natin itong sa may ground niya. Diyan na natin ilulusot kasi exposed masyado rito. So, doon natin palulusutin yung kanyang PV input. So, positive, negative. Let's go. So, ito na siya guys, na wiringan na natin yung papunta sa SCC to breaker. Ayan. So, itong breaker na to is pansamantala lang to kasi hindi pa nadating. So, kilalang kilala na tong brand na to. Notorious to na peke. Peke, mga ano na yan. Wala yung laman sa loob kundi wear lang. Ayan. Pansamantala lang yan. Para maisukat na yung mga wire. So, yan yung mga wire. Kita nyo naman. Mga mamahaling wire yung gamit ko. Ayan, galing sa inverter. Yan, meron ng wire. Papunta dito sa ating smart watt meter. Then, papunta sa breaker. Then, tatakbuhin na natin yan. Papunta naman dito sa ATS. Alright. Then, ito naman, watt meter lang to, hindi to smart. Then, ito naman yung gagamitin natin para sa DU or sa distribution utility. Ayan. Then, may sarili rin siyang breaker. Ayan. Then, ito naman, sobrang tabang wire ang gagamitin natin dito kasi ang solar panel natin or ang ating PV array ay 8 pieces na 640 watts each. So, times 8 mo yun, aabot siya ng 5,100 watts. So, pag pumasok na yun dito sa SCC, ko-convert nyo yun sa 51 volt or pataas para ma-full charge yung battery. Ganyan, idadaan natin yun dito sa circuit breaker na to na 125 amps. Bakit ang taas? Kasi mataas yung ating SCC. Ito is 140 amps ang kaya niya. So dapat papantayan niya dapat yung 140. Kaso nga lang yung ano natin PV array is hanggang 5,100 watts lang yung inaabot niya. So hindi niya na ma-maximize yung kanyang maximum na ano, ilan nga ba to? 6,500 watts. So pag na-reach niya yung 6,500 watts, dun siya makakapunta ng or ma-maximize niya yung 140 amps na output papunta sa battery. So kaya yan, hindi naman niya ma-maximize yun. Kaya yan lang ginamit natin na breaker. Pero ang max nito talaga is 140. Then, yung wire na gagamitin natin dyan is mataba. So, maghahanap pa tayo nun. Then, pagdating dyan, idediretso natin to. Hindi natin to idediretso sa battery. Idediretso natin yan papunta dito sa terminal ng papuntang battery ng inverter natin. Then, from inverter, mataba kasi yung wire nito. Yun naman yung papunta ngayon sa battery or sa ano muna, sa breaker. May breaker tayo dyan, then papunta sa battery. So, pag nagawa na natin lahat yun, all goods na to. Pwede na tayo mag-wiring dito sa ating paglalagyan na breaker. Yan, dyan natin yung ilalagay. Then, dito natin siya ikakabit. So, baka mamaya may kabit na natin to. Yung kalat. Alright. So, ito na siya guys. Ang sinesetup na natin dito ngayon is yung ating watt meter. So, from smart watt meter na galing sa ating inverter is naikabit na natin dito sa ating ATS. And yung breaker na yan ay para naman sa solar panel at SCC. At ito naman is output naman yan ng ating ATS, papunta naman yan sa loob na ng bahay. So hanggang dito na lang muna tayo dahil mahaba na yung ating video. So abangan nyo yung second part. Let's go!